Napinsi na ang bagyong Pepito matapos itong hagupitin ang iba't ibang bahagi ng Luzon bilang super typhoon. Sa Catanduanes kung saan unang naglandfall ang bagyo, matinding pinsala ang naiwan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Tuloy-tuloy na buhos ng ulan na sinabayan ng malalakas na hampas ng hangin. Magdamagan niyang naranasan sa probinsya ng Catanduanes sa kasagsagan ng bagyong Pepito na isang super typhoon ng manalasa roon. Unang naglandfall ang bagyo sa bayan ng Panganiban kung saan nag-iwan ng matinding pinsala ang bagyo. Ayon sa kanilang alkalde, halos 500 bahay ang nasira roon. Sa bayan naman ng Caramoran, humambalang sa kalsada ang mga bahagi ng naputol na puno. Napinsala ang ilang bahay, pati ang isang covered court doon. Kabi-kabila rin ang pinsala sa bayan ng Bagamanok mula sa mga bahay, police station, simbahan, mga poste ng kuryente at mga puno. Halos ganyan din ang nangyari sa bayan ng Higmoto. Sa Viga, Catanduanes, pati ang Emergency Operations Center gumuho ang bubong. Nagdulot din ng bagyo ng mga pagguho ng lupa, kaya tuloy-tuloy ang clearing operations tulad na lang sa San Miguel. Sa San Andres, isang buntis ang tinulungan ng mga pulis na manganak sa loob ng kanyang bahay. Nadala naman sa ospital ang mag-ina pagkatapos at nasa mabuti ng kalagayan. Sa Virac, halos lamunin ng malakas na alon ng isang truck ng bumbero na dumaan sa Imelda Boulevard. Nang bumuti ang panahon, ilang evacuees ang umuwi na sa kani-kanilang bahay. May ilan namang nanatili sa evacuation center. Sinimulan na rin ang relief operations para sa mga apektadong residente. Bukod dyan, may 3 truck pang nag-aabang sa Tabaco Port na may kargang 6,000 family food packs para sa mga taga-Catanduanes. Hinihintay na lang malift ang no-sale policy para madala na ito sa probinsya ayon kay Governor Joseph Cua. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.